Okay, hi guys. Nasa ikalawang linggo tayo ng ating online lecture. Pero hindi natin gagawing online, kundi recorded. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung ethical system na may pangalang utilitarianism. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung ethical system ni Immanuel Kant na kilala sa tawag na deontological ethics. Pero bago ulit ako magsimula doon sa filosofiya ni Immanuel Kant, magsimula ulit tayo sa isang sitwasyon. Dahil nga ang pagpapakabuti, ang moralidad ay laging nangyayari sa isang sitwasyon. Hindi ito hiwalay sa buhay. Pakinggan natin yung kwento tungkol kay Rodrigo. Itong si Rodrigo, isang estudyante ng UST yata. Kapag sumasakay siya ng jeep, laging gusto niyang maupo doon sa may unahan, yung malapit sa driver kasi mahangin doon eh. Mas maraming hangin ang pumapasok doon sa bahaging iyon. Ang problema lamang, kapag doon siya umuupo, hindi siya gustuhin man niyang umidlip, hindi niya magawa kasi maraming nagpapaabot ng pamasahe. Yung mga pasahero, parang inaabala siya at pinapaabot sa kanya yung pamasahe. Okay. Gustuhin man niya, okay. Parang naiisip ni Rodrigo ngayon na pwede ko bang tanggihan yon? Responsibilidad ko ba talaga ang ang pag-aabot ng pamasahe ng mga pasahero doon sa driver? Meron bang obligasyon? Pwede bang obligahin ng mga pasahero si Rodrigo na gawin yung bagay na yon? Okay. So merong dilema, no? Kung pamantayang ethical ni Immanuel Kant ang gagamitin natin, paano kaya natin re-resolvahin yun? Okay. Siguro magsimula tayo sa buhay ni Immanuel Kant kasi merong pagkakatulad yung kanyang buhay dun sa kanyang sistema, yung pagiging mechanical, pagiging ginagabayan ng katwiran. Itong si Immanuel Kant ay isang German philosopher. So, isa sa mahalagang philosopher sa kasaysayan ng filosofiya, ng Western philosophy. Sabi nga, pwede kang mamilosopiya pabor o laban kay Kant, pero hindi ka maaaring mamilosopiya nang wala siya. Ganon kahalaga si Immanuel Kant sa kasaysayan ng Western philosophy. Hindi ganoon kayaman si Immanuel Kant. Unlike si Plato, galing sa aristocrat na pamilya, kaya si Aristotle, anak ng isang doktor ni King Amintas. Ito, hindi sila ganong kayaman. Pinag-aral nga siya ng isang pastor, pinanganak siya sa Königsberg, bahagi ng Northeast Germany. Noong April 22, 1724. Gusto kong banggitin yan kasi itong filosofiyang moral ni Immanuel Kant ay parang reaction sa utilitarianism ni na Jeremy Bentham at saka ni John Stuart Mill na diniscuss natin nakaraan. Pero hindi ito reaction kasi 18th century ito 1724 siya na nabuhay. Samantalang 19th century na nabuhay sina Jeremy Bentham, sina John Stuart Mill. Yan, nagkataon lang siguro. Anak siya ng isang strap maker. Ang tatay niya isang strap maker. Okay. Sabi ko kanina, pinag-aral siya ng pastor ng kanilang lugar sa Universidad ng Königsberg. Later on, doon din siya nagturo ng iba't ibang subjects sa philosophy. Okay. Pinaghirapan niya 'yon.
Pinaghirapan niyang makarating sa pagiging profesor ordinaryo, no? Hindi siya umasa sa palakasan. He lectured on metaphysics, logic, ethics, aesthetics, philosophical theology, mathematics, physics, geography, and anthropology. Okay? Sinasabi na hindi siya lumayo ng isang daang milya, hindi siya lumayo sa kanyang hometown. Okay? Kahit may mga offer sa kanya na magandang oportunidad sa ibang lugar, hindi siya lumayo sa kanyang hometown. Hindi nangangulugan na limitado ang kanyang kamalayan, ano? In fact, napakalawak ng kanyang diniscuss. Napakaraming bagay na kanyang tilalakay sa kaniyang filosofiya. Patunay itong marami niyang subject na itinuturo. Gusto kong basahin yung description ni William Lohed tungkol sa buhay ni Immanuel Kant sa kanyang libro na Voyage of Discovery. Sabi niya, this is a long quotation, pero magandang description ito sa buhay niya para makilala natin yung philosopher natin sa araw na ito. I quote, "The history of the life of Immanuel Kant is hard to write, inasmuch as he had neither life nor history." Ang sad, no? For he lived a mechanically ordered and abstract old bachelor life in a quiet, retired street in Königsberg, an old town on the northeast border of Germany. I do not believe that the great clock of the cathedral there did its daily work more dispassionately and regularly than its compatriot Immanuel Kant. Rising, coffee drinking, writing, reading college lectures, eating, walking, all had their fixed time, and the neighbors knew that it was exactly 3:30 p.m. when Immanuel Kant, in his gray coat, with his bamboo cane in his hand, left his house door and went to the Lime Tree Avenue, which is still called in memory of him the Philosopher's Walk. Kung hanggang ngayon, yung isang kalye sa Königsberg ay nakapangalan pa rin kay Immanuel Kant. Okay. Sabi nila, masyadong mechanical yung buhay ni Immanuel Kant. Nahuhulaan na ng kanyang kapitbahay na 3:30 p.m. na parang mas papalya pa nga yung orasan ng katedral kaysa doon sa sistema ni Immanuel Kant. Ganon kapursigidong tubdi ni Immanuel Kant yung itinakda niyang routine o pamantayan sa buhay niya. Minsan, sarap tularan, no? Kasi minsan, nagseset tayo ng mga schedule pero nakaset lang. Pero kay Immanuel Kant, kapag na-discern mo yung isang makatwirang bagay, kailangan mo itong sundin. Categorically, hindi hypothetically. No ifs, no buts. Gusto ko rin banggitin dito sa simula yung kanyang motto. Nakalagay ito sa epita niya, no? Pero nakalagay din ito sa Critique of Practical Reason. Isa sa mga primary text pagdating sa sistemang moral o sa ethics ni Immanuel Kant. Sabi niya, "Two things inspire me to awe, the starry heavens above and the moral universe within." So, dalawang bagay lamang daw yung nakakakilig sa kanya. The starry heavens above, physics yun, physics. And the moral universe within me. Ethics. Siyempre, hindi natin pag-uusapan yung physics ni Immanuel Kant sa pagkakataong ito. Pag-aaralan natin yung kaisipan niya. Isa pang bagay na pinagkakaabalahan niya. O yung pag ginagawa niya ay inspire siya. Ito yung etika. Kanina nabanggit natin na ito ay isang pananaw sa moralidad na lubhang iba sa utilitarianismo. So parang nagre-react na siya dito. Pero alam natin, nauna siya kesa sa mga proponents ng utilitarianism. Si Immanuel Kant ay nagpapahalaga sa ideya ng pananagutan, kaya nga minsan tawag duty ethics. Sa motibo, sa dignidad at halaga ng tao at panuntunang moral
na absoluto at di nagbabago. So hinahanap niya yung isang metaphysics of morals. Okay? Unchanging at saka consistent, universal moral law. Okay? Kasi pabago-bago eh. Nakadepende sa kultura, nakadepende sa sitwasyon, nakadepende sa panahon. Ang hinahanap ni Immanuel Kant ay yung kasi mga modern philosophers obsessed sa certainty ay yung matatawag na pundasyon para sa isang metapisika ng pagpapakabuti. Sabihin, dapat ito ay absolute at saka hindi nagbabago. Ayon pa sa kanya, ang moral system ay kinakailangang hindi contingent, kundi absolute dapat. Okay? Pag sinabing contingent, hindi necessary. Okay? Parang maaaring wala, maaaring hindi gawin. Hindi dapat ganito ang etika. Hindi conditional. Okay? Kundi dapat absolute. Hindi pwedeng yung mga ethical norms ay hypothetical. Dapat ito ay categorical. Okay? Hindi rin nakabase sa nararamdaman o feeling ang etika, kundi sa katwiran. Okay? So, hindi pwedeng happiness ang batayan ng moralidad. As it seems to be for utilitarianism, ano? Hindi pwedeng happiness kasi iba't iba yan eh. Hindi yan universal eh. Hindi din pwedeng feeling kasi they come and go. Pwedeng bukas hindi ka na naaawa sa pulubi. Kaya hindi pwedeng batayan dapat ang batayan ng ethical action natin ay yung dictate of reason, yung command of reason. Magbigay ulit tayo ng sitwasyon para mas maintindihan natin. May dalawang babae, no? May dalawang tao. Pangalan na si Heidi at saka si Sandra. Si Heidi tumutulong sa mahihirap kahit napipilitan lamang siya. Alam niya na dapat tulungan ang mga nangangailangan, kaya ginagawa niya ang pagtulong sa kapwa. Madalas si Sandra, masaya at nasa disposisyong tumulong sa mahihirap dahil ito ang nagpapaligaya sa kanya. Naging second nature na sa kanya ang pagtulong, kaya hindi niya ito tinitingnan bilang isang obligasyon. Ang tanong, alin sa dalawa ang totoong mabuting pagtulong? Alam ko, hindi kayo makakasagot dito sa lecture ko. Pero siguro kung ako ang inyong tatanungin, maaring Kantian si Heidi. Okay, kahit na napipilitan siya, ang key term doon alam niya na dapat tulungan. So, obligasyon ang pagtulong sa nangangailangan. Okay. Dapat kasi kay Immanuel Kant, yung moral action ay nanggagaling sa isang discerned moral duty. Ano? Si Sandra kasi, itong pagtulong ang nakakapagpaligaya sa kanya. Paano kung bukas, ang batayan niya yung nakakapagpaligaya. Paano kung bukas hindi na yan ang nakakapagpaligaya sa kanya? So, maaaring questionable yung uri ng pagtulong ni Sandra kung si Kant ang ating tatanungin. Okay. So, banggitin ko rin dito sa puntong ito yung dalawa sa kanyang mahalagang obra, no, na may kinalaman sa etika, yung Critique of Practical Reason. So, serye kasi ng mga mapanuring akda o critical works itong sinulat ni Immanuel Kant. Una, siyempre, yung kanyang magnum opus na Critique of Pure Reason. Sinundan niya ito ng Critique of Practical Reason. Kasi ang etika ay hindi sa speculative, nasa larang ng praktika, nasa pagsasagawa. Okay? Critique of Practical Reason. Isa pang libro na mapagbabatayan natin ng discussion ngayon ay yung Foundations for the Metaphysics of Morals. Okay? Naghahanap nga kasi si Immanuel Kant ng isang pundasyon, ng isang basihan para sa isang metaphisika ng moralidad. Ngayon, para maintindihan natin yung kanyang moral system, dapat maintindihan muna natin yung kanyang
yung sikat na Copernican Revolution ni Immanuel Kant. Okay. Sa epistemology ito eh. Pero malaki ang kaugnayan nito sa ethics ni Immanuel Kant. So, alam natin pag sinabing Copernican Revolution, kasi dati, siyempre, akala nila ang mundo ang sentro ng solar system, no? Hanggang ngayon naman, minsan nasa kamalayan pa rin natin yan kasi ano ba, sanabi natin, sumisikat ang araw sa silangan. Lumulubog ang araw. Parang ang gumagalaw yung araw. Ano? Okay. Pero sabi ni Copernicus, base sa kanyang obserbasyon, hindi. Heliocentric, ano? Earth is not passive. Parang ganyan din yung epistemolohiya ni Immanuel Kant. Kasi nagre-react siya doon sa debate, sa tunggalian, sa pagitan ng mga empiriko, mga empiricists at saka mga rationalists. Para kasi sa mga empiricists, passive yung isipan natin. Yung isipan ay storehouse, imbakan ng mga karanasan. Okay? Tabula rasa ang ating isipan. Okay? Para naman sa mga rationalists, yung isipan ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay-bagay. Hindi naniniwala si Kant sa mga empiricists. Kasi kung tabula rasa ang ating isipan, bakit mayroong mga pagkakataon na yung isang image ay iba ang ating nakikita, iba rin nakikita ng iba? Sana objective ang mundo. Iisa dapat ang pagbasa natin sa mundo. Ano? Makikita natin yung pahayag na yan. Makikita natin yung idea na yan sa kanyang pahayag sa unang linya ng Critique of Pure Reason. Sabi niya doon sa unang linya na yan, sabi niya, there can be no doubt that all our knowledge begins with experience. But though all our knowledge begins with experience, it does not follow that it all arises out of experience. Okay. Para matikman natin sa Filipino, tiningnan ko kung paano ito isasalin, no? Sumalayang salin ito. Sabi niya, walang duda na nagmula sa karanasan ang lahat ng kaalaman. Ngunit bagaman nagmula sa karanasan ang lahat ng ating kaalaman, hindi umaalinsunod na nanggaling ang lahat ng ito sa kaalaman. Yung unang linya, may pag-agree, agreement yon sa mga empiricists. Walang duda nagmula sa karanasan ang lahat ng kaalaman. Pero, kahit na nagmula sa karanasan ng mga ito, hindi umaalinsunod na ang nagbigay lamang ang dahilan lamang ng kaalaman ay yung karanasan. The mind has the power to impose meaning to reality. Okay. Hindi nagko-conform ang isipan natin sa objeto, sa mga bagay na ating pinapaksa. Okay. The mind has the power, may kakayahang mag-impose, magtakda ng kahulugan ng ating isipan. Kasi nakita niya sa kanyang analysis na mayroong mga kategorya na naroon na sa isipan ng tao bago pa man ang karanasan. Ito yung mga a priori. Mga kategoryang a priori. Dahil dito, ayon kay Kant, hindi ma-derive sa karanasan ang pundasyon ng moralidad. Okay. So, pupunta na tayo dun sa ethics, from epistemology to ethics. Hindi dapat manggaling lamang sa karanasan o sa human convention yung ating mga ethical systems o yung mga norms natin. Katulad halimbawa ng hinahanap sa antropolohiya, no? So ano yung mga kaugalian, ano yung mga na mapagbabatayan natin ng ating mga kilos, ng ating mga batas. Para sa kanya, ang moralidad ay hindi lamang base sa kaugalian ng tao. Kailangang itakda ng isipan ang mga rasyonal na prinsipyo sa karanasan. Dapat dalhin ng isipan yung makatwiran, yung nararapat o yung dapat halimbawa na kilos. Okay? So dito tayo magsisimula. Dito tayo magsisimula sa
uh, ethical system ni Immanuel Kant. So yung mga nauna, yung mga background para mas maintindihan natin yung ethical system ni Immanuel Kant. Ang starting point na ito, nothing can possibly be conceived in the world or even out of it which can be called good without qualification except a goodwill. Mahalaga kay Immanuel Kant yung goodwill. Yan lamang ang tanging mabuti na walang kalifikasyon. Okay. So sinalin ko sa Filipino para mabalikan natin. Walang anuman sa daigdig o kahit lampas sa daigdig ang may kukonsiderang mabuti ng walang kalifikasyon maliban sa mabuting kalooban. Okay. Ngayon, para maintindihan yan, tingnan natin ano ba yung mga itinuturing nating mabuti. Ano yung mga virtues sa atin. Halimbawa, giving. Pero masasabi mo ba yung pagbibigay na good without qualification? Minsan kasi may mga kondisyon na yung pagbibigay ay hindi naman mabuti dahil ang intention ay masama para lang manalo sa election halimbawa o para magkaroon ng mataas na grade. So, yung giving, kahit siya ay good, hindi siya good without qualification. Intelligence, mabuti yan, di ba? Intelligence. Pero may mga pagkakataon na yung intelligence nagagamit para lalong makapangloko o para mas lalong maging masamang tao. Ibig sabihin, kahit good ang intelligence, kahit mabuti ang intelligence, hindi siya mabuti na walang kalifikasyon. May mga pagkakataon na hindi siya mabuti. Courage o lakas ng loob, mabuti yan. Virtue yan. Pero minsan, may mga pagkakataon na yung courage ay nakakasama sa atin. Okay? Sobrang tapang napapaaway and so on. O kaya sa sobrang tapang napapatay. Okay? Kaya yung kapangyarihan o kaya yung kayamanan, mabuti yan. Pero may mga pagkakataon na hindi ito nakakatulong sa atin. Mas lalo tayong sumasama, lalo tayong nagiging hindi mabuting tao dahil sa kapangyarihan at saka sa kayamanan. So yung mga binanggit natin, giving, courage, intelligence, power, riches, mabuti ang mga yon pero hindi sila mabuti na walang kalifikasyon. Kaya hindi sila pwedeng maging basihan ng moralidad ayon kay Kant. Kasi naghahanap siya ng basihan, foundation of morals na universal at saka unchanging. Okay? Consistent. Kahit yung happiness, hindi pwedeng maging foundation or basis of morality kasi paiba-iba yan eh. Hindi rin ito good without qualification. Kaya nabuo niya yung isang thesis. Sabi niya, without a goodwill, the positive qualities could be misused for evil ends. Lahat ng aksyon ay dapat bumubukal o nanggagaling sa tinatawag niyang mabuting kalooban. Now, it begs the question, what is goodwill? Ano ba ang mabuting kalooban? Gustuhin man nating magbigay ng definition si Immanuel Kant, hindi siya nagbigay ng definition. Ang binigay niya lamang ay description. Sabi niya, ang taong may mabuting kalooban ay walang ibang motibo sa kanyang mga kilos kundi ang motibo ng paggawa ng mabuti. Bakit siya hindi nag-cheat? Halimbawa, at hindi siya nangongopya sa exam. Hindi dahil ayaw niyang mapunta sa SWDB o kaya ayaw niyang bumagsak. Kundi ginagawa niya yun dahil alam niya yun ang dapat gawin. Yun ang tamang gawin. So, hindi pagtaas ng grade, hindi para sumikat, kundi paggawa ng tama at ng dapat. Ayon kay Kant, ang isang moral na kilos ay kailangan nanggagaling sa isang pinag-isipang moral na pananagutan or discerned moral duty. Ngayon, itatanong natin siguro, paano nalalaman ang moral duty mo? Paano mo malalaman yung dapat, tama nating gawin?
Yan, ang sagot ni Immanuel Kant ay irrelevant question. Hindi na dapat, hindi yon na tinatanong. It will shine its own right. Malalaman lamang ng taong nagpapakabuti kung ano yung mga discerned duties niya. Hindi kasi siya prescriptive na tao eh. Ini-describe niya lamang yung kalagayan at hinahayaan niya yung mga tao na magpasya. So nagbibigay lamang siya ng mga guidelines and so on and so forth. Mamaya ibibigyan niya yung guidelines ng pag-discern o pag-alam ng ating mga moral na katungkulan. Sige, dahil medyo napapahaba, magbigay ulit tayo ng sitwasyon. Ilagay muna ulit natin si Kant sa kanto. Bigay ako ng mga facts muna. Nakakita si Pedro ng isang batang nalulunod. Okay? Bilang isang magaling na swimmer, nilusong ni Pedro ang tubig para iligtas ang nalulunod na bata. Alin sa sumusunod na pangyayari ang nagpapakita ng mabuting kilos para kay Kant? So, tatlong sitwasyon. Una, kahit na delikado ang tubig, pinaglabanan ni Pedro ang kanyang takot dahil naramdaman niya ang kanyang tungkuling subukin man lamang iligtas ang batang nalulunod. Kaya nga lamang, walang nangyari sa kanyang paglalakas loob dahil nalunod pa rin ang bata. Sa palagay nyo, pasado ba ito sa pamantayang ethical ni Immanuel Kant? Siyempre, hindi kayo makakasagot. Tingin ko, yes, ang key term dyan ay naramdaman niya ang kanyang tungkulin. Naramdaman niya ang kanyang tungkulin. Alam niyang pananagutan niya ang subukin man lamang iligtas o tulungan yung nalulunod na bata. So, nakalagay doon sa case, kaya nga lamang walang nangyari sa kanyang paglalakas loob dahil nalunod pa rin ang bata. Baka kung sa consequentialism or sa utilitarianism, bagsak yun kasi yung consequence hindi naman ganong ka-favorable, ano? Pero hindi yun ang basihan ng pag-aanalisa ng moral value ng action sa Kantian ethics, kundi doon sa duty. Pangalawang sitwasyon. Ginawa ni Pedro ang kanyang makakaya upang iligtas ang bata dahil alam niyang mayaman ang mga magulang ng batang nalulunod at maaaring bigyan siya ng malaking pabuya. Sa palagay nyo, pasado ito sa ethical system ni Immanuel Kant. Okay. Malamang hindi, kasi hindi out of goodwill. Doon sa consequence, kapag nailigtas niya, baka bigyan siya ng pabuya. Pangatlo, nasa isip ni Pedro na wala namang mawawala sa kanya kung hindi niya ililigtas ang bata. Pero dahil naaawa siya dito, naririnig niyang umiiyak ito at alam niyang makukonsensa siya kung hindi niya tutulungan. Kaya naman, iniligtas niya ang bata. Sa palagay niyo, anong masasabi ni Kant dito? Ang key term dito ay dahil naaawa siya. Okay? Para ba kay Kant yung feeling, Okay. Yung feeling ba ay pwede maging basihan ng moralidad? Hindi. Kasi masyadong pabago-bago, hindi consistent baka bukas hindi ka na makaramdam ng they come and go. So para kay Kant, nakabase dapat ang mga prinsipyong moral. Nakabase dapat sa mga prinsipyong moral at hindi sa awa yung kilos ng isang tao. Ngayon, sunod nating tatalakayin yung kung duty ethics ito, meron siyang kasing tinatawag na acting in accordance with duty and acting from duty. Acting in accordance with duty and acting from duty. Minsan tama yung ating kilos, pero hindi nanggaling sa isang discerned moral duty. Ang tawag niya doon ay acting in accordance with duty. Nakachamba lang yun.
Yung isa naman, acting from duty. So, ginagawa mong isang bagay dahil alam mo tungkulin mo ito. Alam mong tungkulin mo ito. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Itong isang tinderang ayaw mandaya, no? Isang tinderang ayaw mandaya sa kaniyang mga suki dahil gusto niyang mapanatili ang kanyang magandang reputasyon at nang bumalik-balik pa sila para bumili ulit. Okay. Ano kaya ito? Acting in accordance with duty or acting from duty? Okay. So, ang sagot is acting in accordance with duty. Kasi ang kanyang motive ay para ma-earn na yung mga suki, para bumalik-balik sila. So, parang naging ano lang, yung hindi pandadaya, tama yun. Magandang action yun. Pero hindi ito, wala itong merit doon sa tindera, ayon kay Kant. Kasi acting in accordance with duty lang ito eh. Hindi niya ito ginawa out of goodwill, hindi niya ito ginawa dahil sa isang discerned moral duty. Sabi niya, if the motive of the merchant, yung tindera, is one of conforming to the moral law and therefore acting from duty, then and only then does the action have moral worth because it comes from goodwill. So walang moral worth, walang merit yung kanina dahil hindi ito nanggagaling, hindi bumubukal doon sa alam niya sa kanyang moral na obligasyon. Kaya nga itong ethical theory ni Kant ay kalimitang tinatawag na deontological ethics. Galing sa salitang Griego na dion, which means duty or obligation. Duty ethics. Duty to conform with the moral law. Ang pag-unawa ni Kant sa batas ay bilang isang imperatibo. Ang pag-unawa kasi ni Kant ay iba sa pag-unawa natin sa batas. Dito kasi sa atin ang batas parang meron ka lamang hindi tunupad na batas kapag nahuli ka. Pag hindi nahuhuli, parang wala kang na-violate na batas. Okay? Para sa kanya, ang batas ay isang imperatibo. Dapat sundin, do this, gawin mo. May nakakakita man o wala. Okay? May nakakakita man o wala. Gawin mo. Meron mang kaakibat na benepisyo o wala. Gawin mo. Imperative eh. Okay? Categorical imperative. Pag sinabing categorical, no if, no but. No, hindi siya hypothetical. Walang. And then pag imperative, gawin mo isang atas, isang utos. Ganyan ang etika para kay Immanuel Kant. Sinasabi sa iyo ng batas kung ano ang dapat o kinakailangan gawin. Subalit hindi ito batay sa kondisyon, Hindi rin sa praktikalidad, kundi batay sa dikta ng katwiran. Okay. So itong mga batas, okay, itong mga atas ng moralidad, halimbawa, dapat ito ay dinala, okay, di ba? Dinala ng katwiran or iminandate ng katwiran. Kaya nga maganda rin yung definition ng law, yung classic definition ng law. Law is an ordinance of reason promulgated for the common good by the one who is in charge in a given society. So, ibig sabihin, dapat, yung unang aspect ng definition, an ordinance of reason. Kasi kapag ka nagustuhan lang, hindi siya ordinance of reason. Kapag ka, halimbawa, hindi man lamang pinag-isipan, basta-basta na lamang ipinatupad, halimbawa yung mga mandate, so hindi yan kinukonsidera ni Kant na batas. Okay. Dapat ito ay pinag-isipan. Kaya para kay Kant, hindi bulag ang mga moral na batas. Okay. Ginagabayan ito ng katwiran. Okay. Kung gayon, dapat ang mga batas ay rasyonal. Okay. Kasi ang gumagabay sa batas ay reason.
So it follows na dapat rasyonal. So paano natin malalaman na rasyonal ang isang batas? Ano ang mga katangian ng isang rasyonal na batas? Sang-ayon kay Kant, ang isang rasyonal na batas ay universal at consistent. Pag sinabing universal, isang pamantayan na applicable sa lahat ng tao, lahat ng panahon at lahat ng sitwasyon. No? Universal, pangkalahatan. Hindi para lamang sa mga aliman, hindi para lamang sa mga fans ni Duterte, hindi para lamang sa ganito. Dapat universal. Pangalawang katangian, consistent. Isang pamantayan na walang contradiction. Ibig sabihin, walang exception. Okay. Yung batas ay hindi applicable lang ba sa mga Amerikano. Batas, dapat consistent. Okay. Halimbawa niyan, yung mga mathematical law, may mga 2 plus 2 equals 4. Universal ba yan? Yes. Kahit sa Zimbabwe ka mag-compute o kahit sa Kyrgyzstan ka mag-compute ng 2 plus 2, laging 4 ang sagot doon. Di ba? Rational yon. Kailangan mong sundin yon, categorical. Kailangan mong sundin yon, categorical. Okay. Kasi kapag hindi mo sinunod yung 2 plus 2 equals 4, ay tanga ka na. kung ayaw matawag na irrational reason. Kung ayaw mo matawag na tanga o irrational, kailangan mo sundin yung 2 plus 2 equals 4. Dahil yun ang sinasabi ng katwiran. Okay. Halimbawa, halimbawa may mga pamantayan, be the first one to love. Sa palagay nyo ba, pwede itong universalize at saka consistent ba ito? Wala ba itong contradiction? Be the first one to love. Sa tingin ko, yung ganyang pamantayan o batas ay hindi papasa doon sa definition ni Immanuel Kant ng norm o ng rule, ng pamantayan. Okay? Pagka be the first one to love, di wala nang gustuhin ng maging receiver ng pagmamahal. Hindi ka makapagbibigay kung walang tatanggap ng pagmamahal, kasi ang mararamdaman noong taong binibigyan ng pagmamahal ay, secondary person ako. Okay. So, merong contradiction, saka hindi ito pwedeng universalize. Kung kaya yung sinasabi halimbawa ng ating mga magulang na before you serve yourself, make sure everyone else is served first. Kaya ano kayang mangyayari? Anong senaryong mangyayari kapag gaganyan ang batas? Baka wala nang makakain, Ganyang klase ng batas ang iniiwasan ni Immanuel Kant. Yung hindi pwedeng maging pangkalahatan, hindi pwedeng universalize, at saka hindi pwedeng hindi consistent. Hindi consistent. Yan ang ibig sabihin niya. Okay. So, hindi siya masyadong nagbigay ng mga 10 utos. Ito ang 10 utos. Okay. Hindi ganong napakarami. Pero marami tayong may isip na rational laws. Dalawa lamang ang kanyang nabanggit. Number 1, actually 4 yan, pero gusto kong i-highlight yung dalawa. Act only in accordance with the universal law. Pangalawa, treat every human person never as a means, but always as an end. Okay. Una, yung conformity to the universal law. Parang sinasabi niya dito, kumilos ka lamang batay sa isang maxim na gugustuhin mo ring maging isang universal na batas. Okay. Yung pamantayan mo dapat, hindi ka exception. Okay. Dapat yung mga sinusunod nating mga pamantayan ay gusto mo ring sinusunod mo. Gusto mo ring sinusunod mo. Ngayon, muli, hindi siya nagbigay ng mga konkretong maxims. Ito, ganito, ganyan. Kasi nga, hindi prescriptive ang style ng kanyang ethical system. Sa halip, ang ginagawa niya, binibigyan niya tayo ng mga tungkulin. Binibigyan niya tayo ng tungkulin na suriin ang mga maxim o pamantayan natin sa buhay.
Are they universal and consistent? Kasi meron na tayo mga existing laws, mga existing rules sa buhay natin. Sa religion man yan. No? Ngayon, ang inaatas niya sa atin ay suriin ang mga ito. Are they universal and consistent? Okay. Pangalawa, yung persons as ends in themselves. Ganito yung pagkakasulat noong kanyang maximum, yung kanyang pamantayan. Act so that you treat humanity, whether in your own person or in that of another, always as an end and never as a means. Para malasahan din natin sa Filipino, ganito. Kumilos ka na itrinatrato ang sangkatauhan sa sarili mong katauhan o sa katauhan ng iba na parati bilang iginagalang at hindi bilang ginagamit lamang. Mahalaga doon yung kasi yung define niya yung term na end bilang object of respect. Yung means naman as object of use. Dapat ang pagtrato natin sa tao, pag tao ito, okay, madali lamang yung pamantayan ni Immanuel Kant kung tutuusin, madaling intindihin. Basta tao, ikaw man yan o iba, ano ba, magsosyomay man yan, okay, drug addict man yan, o kaya sumuway man sa batas. Pag tao, object of respect ito, hindi siya object of use. Okay. So, magsusumay man ito, o taxi driver man ito, o kaklasiko man ito na kumukulo ang dugo ko, lagi itong dapat itrato as an end and never as a means. Okay. Ang ganda, no? Hindi tayo sana maliligaw ang moralidad natin kung naririnig natin yung sinasabi ni Immanuel Kant na yun. Ibig sabihin, lahat ng tao ay may matinding dignidad at hindi dapat tingnan bilang bagay lamang na pwedeng gamit-gamitin. Kahit siya ay security guard, hindi mo pwedeng awayin na parang malayer ka and so on. O kaya, halimbawa, Xerox machine operator, tao yun. Okay. So, mamaya, babalikan natin, paano ko ba itrato ang tao? Okay. So, halimbawa, siya ay drug addict. Tao pa rin ba yun? Yes, tao yun. Maaring bumaba ang kanyang moral dignity. Pero yung kanyang inherent dignity sa ayon kay Kant ay laging nandun. Okay. So, basta tao, kailangan respeto. Kaya, maaari nating balikan yung binabanggit ni Rocky Ferriols nung inaral natin yung artikulong Halagang Moral, Merong kaugnayan ito sa sinasabi ni Kant na Kingdom of Ends. Sabi ni Rocky Ferriols, ang lumalaban sa umaapi ay dapat huwag malimutan na tao ang nilalabanan niya. At ang tao, mabuti man siya o masama, ay tao pa rin at sagrado pa rin. Maaring mangyari na dapat siyang labanan o baka parusahan pa sa buong kabagsikan ng katarungan. Ngunit nasa katarungan rin na dapat huwag mawala ang pagtanaw sa dignidad ng kanyang katauhan. Napakaganda, Yung palang mga human rights violators, nalagay lang yung term na human pa rin, Okay? Anumang estado niya sa buhay, okay, nakapagtapos man siya ng pag-aaral, okay, maaari sa kanyang educational dignity, meron siyang bantahe. Pero sa inherent dignity, ang tao ay tao pa rin. Kaya kung babalikan natin, siguro mayroon tayong mga karanasan na nagiging manggagamit lamang tayo sa ibang tao. Ibang tao. So, hindi ko na nababanggitin yun. Pwede nating pagmuni-munihan gamit si Kant. Dapat at sa makatuwid ang mabuti
Dapat tayong maging conscious na tao ang ating kaharap sa kalye, kausap sa telepono, kinukomentan sa Facebook, kalaro sa Dota, tindera ng siomai at marami pang iba. Okay. So, siguro doon ko gustong tapusin muna yung pagtalakay ko kasi humahaba na yung discussion ko tungkol kay Immanuel Kant. Okay. Magandang balikan natin yung readings, yung pinababasa ko sa inyo. Okay. Isa lamang itong ginawa kong video recording ay isa lamang sa mga pwedeng interpretasyon doon sa reading material na pinababasa ko sa inyo. Okay? So hanggang dito na lang at next meeting pag-uusapan natin yung artikulo ni Emerita Esquito na isang teorya ng pagpapahalaga. Maraming salamat at lagi tayong mag-ingat.